Nasubukan nyo na bang tignan ang mga cabinet o aparador ng inyong mga magulang? Ano madalas ang napapansin ninyo? Di ba kung hindi maluwang ang garter ng kanilang underwear, ito'y butas-butas. O karamihan sa mga kasuotan nila ay matagal na hindi napapalitan o hindi nakakabili ng bago. Ano kayang rason? Isa na dyan siguro yung marami silang pinagkakagastusan o dili kaya'y dahil may mga bagay na mas inuuna nilang dapat gastusan. Katulad na lamang ng inyong pag-aaral. Yan ang malaking pinagkakagastusan nila. Ang mabigyan kayo ng tamang edukasyon at makapasok sa paaralan at kunin ang kurso na inyong gustong tapusin na magagamit nyo sa inyong pang-araw-araw na buhay sa hinaharap. Kaya dapat makita ko sa harapan ng notebook ninyo o sa wall o Facebook ninyo sa timeline na nakapin yung pinakamalalim na pinaghuhugutan ninyo kung bakit gusto ninyong umasenso o makatapos sa pag-aaral. Kaya every time na mapagod kayo, basahin ninyo. Every time na tinatamad kayo, basahin ninyo. Every time na napapariwara kayo, basahin ninyo. Kasi minsan nalilimutan ninyo kung ano yung dahilan kung bakit kayo nag-aaral. Dapat makita ko yung pinaka-rason ninyo dyan sa harapan ng notebook ninyo o mabasa ko sa timeline o Facebook wall ninyo na nakapin kung ano yung dahilan kung bakit nag-aaral kayo maliban sa gusto ninyong matuto. Hugutin nyo yung pinakamalalim na rason kung bakit nandito kayo at nag-aaral. Si mama, walang kwarta. Si papa, nangutang pa para makapag-aral ako. Lugbok na kami sa kahirapan. Ang dami ng utang. Minsan nawawalan na ako ng baon. Minsan nagkakasakit ng aking mga magulang. Hugutin ninyo ang pinakamalalim na rason bakit kayo nag-aaral. Kasi hindi kayo bobo. Kulang lang talaga kayo o nalilimutan nyo kung bakit kayo nag-aaral. Yun talaga ang rason. Kadalasan sa mga mag-aaral, bibigyan ng baon ng mga magulang. Magpapaalam na papasok. Pero ang karamihan, yung iba, hindi pumapasok. Nasaan sila? Nasa tambayan, nasa inuman, nasa mga mamahaling mall, nasa mga kainan na mamahalin ang bilihin. Yan, kadalasan hindi pumapasok. Yung iba, nakatambay na lang sa kanilang mga boarding houses. Yung iba, ayan, malayang nakikipag-date, nakikipagharutan sa kanilang girlfriend o boyfriend. Nakalimutan ang rason ng kanilang pagpapaalam sa kanilang magulang. Nakalimutan ang rason kung bakit sila binigyan ng baon. Ni hindi man lang nila naisip yung mga magulang nila na nasa gitna ng bukid maghapon, nasa kalagitnaan ng sikat ng araw, na ang kanilang mga paa ay nakalugmok sa putik para lang meron silang maibigay na pangmatrikula at baon sa kanilang mga anak. Ni hindi nila alintana ang init o ang ulan o ang gutom. Samantalang ang mga anak nandyan, nagpapakasasa sa kanilang mga buhay. Iyon ang hindi naiisip ng mga anak. Naisip na kaya ng anak sa tuwing tanghalian kung kumain na ba ang kanilang mga magulang? Naisip kaya nila
sa tuwing nagme-merienda sila, kung yung mga magulang din kaya nila ay nagagawang magmerienda o kung may pangmerienda sila. Naiisip kaya ng mga anak kung pumapasok sila sa mga mamahalin na kainan o nagsha-shopping sa mall, kung ang mga magulang kaya nila ay nasubukan na nilang makatapak sa mga ganyan na mamahaling kainan o napupuntahan ang mga mamahalin na mga bilihan. Yan yung mga bagay na dapat iniisip ng mga anak ngayon. Yung sitwasyon ng mga magulang na handang gawin lahat para maibigay ang mga pangangailangan ng anak. Kaya naman sa inyong mga anak na patuloy na nag-aaral, patuloy kayong mangarap. Hindi lang kayong mangarap para sa sarili ninyo, mangarap din kayo para sa katuparan ng pangarap ng inyong mga magulang. Ang inyong tagumpay ay tagumpay din ng inyong mga magulang. Dahil hindi lang nila responsibilidad at obligasyon ang bigyan kayo ng magandang buhay, kundi responsibilidad at obligasyon din ninyo na ibigay sa kanila ang pinakamasayang alaala nila sa mundo. Yan ay ang mapagtapos kayo at bigyan ng magandang buhay bago nila lisanin ang mundong ibabaw. Mapalad kayo dahil may mga magulang kayo na handang gawin lahat para mapag-aral lang kayo at mabigyan ng magandang buhay sa hinaharap. That's why treat them the best treatment that they could ever have. Love them with all your heart, with all your mind and soul, para maramdaman nila na mahal nyo sila at sobrang nire-respeto nyo lahat ng gusto nilang gawin nyo para sa inyong future. By merely loving them and giving them so much respect is a clear manifestation that you are really becoming a productive and progressive individual and citizen of our nation. And let be God to be the center of your life so that everything will fall into the right place. So keep it up and soar high.